Pasig. Pero ako po ay batang bibutan po. Batang bibutan po ako. Pares po kami ni Father J. Aliana. Naging lower bibutan din po ako. No? At alam po yung mga pasikot-sikot dito sa loob ng teritoryo ng bibutan. Pero sa hamon ng buhay, pero parang naging tayo. Araw-araw nagsisikap magtrabaho. Pero parang naging kapos pa rin. Parang nasa bangkang tinatakay ng agaw ng kahirapan, kawalan ng katarungan, at kawalan ng pag-asa. Ngunit marami din sa atin ang maituturing na dukha, hindi lang sa material na kalagayan, kundi dukhang maituturing sa lakas, sa pag-asa, sa kapayapaan ng puso. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung mukha. Mukha ba siya mukha? Hindi. Mukha ba siya mukha? Mukhang madami. Madami utang. Mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, napakaganda ng nasa sa ibang mundo. Nakita ni Jesus ang kanilang paghihirap. Nakita ni Jesus ang kanilang paghihirap. Hindi ba nila siya kasama physically sa pangkat ng mga sandaling iyon na sila ay nabagyo o salungat sa hangin, ngunit hindi siya kailanman naging bulag sa kanilang kalagayan. At sa tamang oras, anong ginawa ni Jesus? Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Lumapit siya sa kanila at pinatigil ang araw. Sa gitna ng takot ng mga alagad, narinig nila ang tinig ni Jesus na nagsabi, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Mga kapatid, napakahalaga ng salitang iyan para sa isang dukha. Dahil madalas, ang pinakamabigat na dinadala ng isang dukha ay hindi lang gutom o kasalatan, kundi takot. Takot ang mga alagad ng mga panahon ngayon. Takot na baka wala ng bukas. Takot na baka mag-isa na lang sa laban ng buhay. Ngunit malinaw ang mensahe ng ating Panginoon. Hindi tayo kailanman nag-iisa. Nakikita niya ang ating mga luha. Narinig niya ang ating mga daing. At sa pamamagitan ng kanyang ina, ang ina ng mga luha, patuloy siyang lumalapit sa atin. Si Maria ay ina ng mga luha dahil alam niya ang ibig sabihin ng pagiging aba. Naranasan niya ang kahirapan nang ipanganak niya si Jesus sa sabsaban dahil wala silang matuluyan. Naranasan niya ang takot mula sa banta sa buhay ng kanyang 10 na anak mula kay Herodes. Naranasan ni Maria ang pamumulitan at sakit ng isang ina nang makita niyang nalagutan ng hininga ang kanyang anak na nakapakot sa krus. Kaya siya ay maituturing na daluyan ng pag-ibig. Pag-ibig na may malasakit. Pag-ibig na may pagkakay. Pag-ibig na hindi namimili kung sino ang mamahalin. Sa gitna ng maguluhan mundo, sa gitna ng kawalan ng kapayapaan sa ating pamilya at lipunan, itinuturo tayo ni Maria, ang ina ng mga dukha, kay Jesus. Si Jesus, ang bukal ng tunay na kapayapaan. Kapayapaan, hindi lang ibig sabihin ay kawalan ng problema, kundi higit sa lahat, katiyakan may Diyos. Kasama natin siya sa gitna ng krus ng ating mga buhay. At si Maria
ay hindi lang naging daluyan ng pag-ibig at kapayapaan. Siya rin ay daluyan ng katarungan. Sa kanyang pagtitikan, kanyang nasambit na itinataas ng Diyos ang mga abag at pinupuno ng biyaya ang mga nanunuto. Kaya ang debosyon natin sa Birheng Maria, sa ina ng mga dukha, ay panawagan sa atin, hindi lang dapat tayo mamuhay sa panalangin. Bagkus, mamuhay din tayo sa pagkilos. Maging instrumento tayo ng katarungan at pagmamalasakit sa ating kapwa. Mga kapatid, sa ikalawang gabi ito ng ating isang nobenaryo para sa paghahanda sa kapistahan ng mahal na ina ng mga dukha, inaanyayahan tayo na sana maging bahagi rin tayo ng kanyang pagiging daluyan. Pagiging daluyan nawa tayo ng pag-ibig sa kapwa nating dukha. Maging daluyan din sana tayo ng kapayapaan sa magalong mundong ito. At higit sa lahat, maging daluyan din tayo ng katarungan sa mga inaapi at nakakalimutan na ng lipunan. Sa bawat ulos na hinaharap natin sa buhay, tandaan natin ito. May Diyos na lumalakad sa ibabaw ng ating mga tao at may inang mahigpit na humahawak sa ating mga kamay. Kaya lakasan natin ang ating loob at pananampalataya. Hindi tayo nag-iisa. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Kasama natin si Jesus. Kasama natin si Kasama natin ang ina ng mga dukha. Kasama natin ang ina ng mga dukha. Nawa sa bawat takot, sa bawat pangamba, sa bawat unos na kailangan natin harapin sa ating buhay, lagi nawa natin mapakinggan ang tinig ng Panginoon na nagsasabi din sa atin, huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Kasama mo ako. Amen. Amen. Maria, ina ng mga dukha, Ipanalangin mo kami.